Magandang umaga po sa ating lahat mga kamekanik. So ito yung ating isosolver ngayong araw na to. Starex, Hyundai, GRX. Bakit nga ba ganyan yung kanyang andar? So ayan, trinis ko lahat ng mga wirings kung may mga pukol ba dyan. At dahil sa mausok din yung makina, galing pala ito sa ibang shop. So tayo ang nag-solve nito. At tayo yung sumakit ng ulo. So big shout out po kay Sir Cosme na aming admin sa automotive troubleshooting specialist. So yan, ginamitan ko ng tudok-tudok para malaman kung nagre-read ba yung camshaft sensor. So lahat po dyan ay ginawa ko na. So pina-start ko si Bakit. So yan, umistart naman yung makina. Tinignan ko yung mga injector kung malakas nga ba ang kanyang backlick. At dito in-scan ko, so imbalance yung apat na injector. Dahil sa imbalance, ayun, bale lininisan ko na yung mga injector. In-overhaul ko to, lininisan ko para para makita lang kung may pagbabago ba yung makina. So yan po, bale binens test ko siya gamit ang aking aparato, mga injector na apat. So okay naman po yung kanyang injector dito. At makikita naman yung kanyang spray ay goods naman, pero pag nilagay na sa kanyang makina ay hindi tugma. So imbalance nga, hindi tugma. So diyan pinandar ko ulit, pero ganun pa rin yung kanyang andar. Matagal akong hindi nag-post, matagal na rin itong nagawa. So ayan po, magbibigay lang ako ng kaalaman o tips sa mga makakapag-encounter nitong sasakyan na to, makina. So ayan, bale pinasabatan ko na naman siya ng carb, pero ayaw talaga. So nagpalit pa ako dyan ng suction valve at pressure regulator. At yan nga ay ayaw nang umistart. So ayun, talagang masakit sa ulo. Pag tinanggal mo yung alternator, ayan, yung sakit umaandar, pero pag nilagay mo, namamatay. So ito po yung trouble code. Ayan, bale imbalance po. At yan, chinek ko na lahat yung mga wirings papuntang computer box. Tinanggal ko rin yung computer box kung may nasunog nga ba sa loob. Pero wala naman akong makitang sunog. So okay naman yung ECU. At yan, pinagtanggal ko na yung mga harness ng wire para malaman kung ano nga bang problema. So yan yung kanyang ECU. So wala namang problema dyan sa ECU. At yan, pinandar ko na naman ulit. At ganun pa rin yung andar. At di na matapos-tapos tong trabaho hanggang sa tinap overhaul na namin. Ayan, binubuo na namin at tinignan namin kung may mga singaw na balbula. Pero okay naman yung mga balbula. So dito pinandar namin na walang takip. Wala pa rin, ganun pa rin. So binaba na namin yung kanyang makina at makita yung piston ring kung may natulog ba na piston ring, pati timing marks. So pinag-check ko na yung mga timing marks diyan kung nakatama ba lahat. At diyan, ayan na, natulog yung number 2 saka number 4. At yan nga, umandar na. Sa wakas, umandar din. Ayan, ang saya-saya ng mekaniko. Napasayaw pa si Mike mekaniko. Parang diskohan na sa pwesto niya. Ganyan talaga kasaya pag napatino mo yung isang makina na pinakita sa ibang talyer na ikaw na yung mismong kasolbar nito. So goods na. At ayan, reload test ko na. At okay naman po yung kanyang takbo. So malayo-layo rin yung aking road test dito papuntang Salinas, Nueva Vizcaya. So yan, na-road test na namin at goods, awa ng Diyos. At kinabukasan ay in-start ko ulit. So yan, one click yung kanyang starting. Goods na talaga. So maraming salamat po sa panonood, and
paki-like and follow and share na lang kung aking mga videos. Dito lang yan kay Mike Mechanic Auto Repair Shop, matatagpuan sa Old Terminal, Caloocan, Bambang, Nueva Vizcaya. Dulo po ng NBSU Bambang po. So rinev-rev ko na dyan para magkaalaman kung goods na yung makina. Alright. Oh yan, walang talsi-talsik, walang kausok-usok. So maraming salamat po and thanks for watching.